Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Puwerwisyo na takaw disgrasya pa ang nahulikam na pangangarera sa Marcos Highway sa Pasig City. Ang ibang sasakyan kitang hinaharang ng mga kasabwat na demotorsiklo. Tinutugis pa rin ang mga sangkot lalo tila ba inangkin na nila ang kalsadang para sana sa publiko. Nakatutok si Mark Salazar. Ang maingay na revolusyon ng selinyador ng mga kotse sa 10 oras pa naman ng gabi. Yan ang iniinda ng mga residente sa Marcos Highway, parte ng Pasig. At ang paghataw ng mga nagda-drug racing, peligroso sa kalsada. Isang napuno ng residente ang kumuha ng video at nagsumbong sa pulisya kahapon. At about mga siguro 1 to 2 a.m. sir, bali tumawag po yung talk natin galing sa 911. Allegedly is nagkaroon daw ng drug racing sa may Marcos Highway. Then immediately naman is yung police natin is nag-responde doon sa area. Nung time na nandun yung tropa, nagtakbuhan. So siguro natakot. So yun, pagdating ng tropa doon is may 2 motor na naiwan. Ang mga kasabwat na nakamotor ang tagaharang ng iba pang motorista para maklear at maging racetrack ang Marcos Highway. Nakikita sila ng mga tanod ng barangay pero hindi naman daw sila deputized para manikit ng traffic violation. Kadalasan sir, minsan pag wala nang doon sa may kabila, walang tao, doon sila bumabanat sisimula. Kahapon nabulabog ng pulis, dadaanan, natakbuhan. Siguro binabantay din siguro ang mobile natin every time na iikot. Siguro napupulasan din pag nakalayo na, doon sila dumadalin mag-drug racing. Malawak ang nasasakupan ng Pasig Police Substation 8 at 15 pulis lamang sila kada shift. 3 barangay po sir nakasakop ng area natin. Pero hindi naman natin napapabayaan sir yung Marcos Highway na yan kasi yun nga, strategic place po yan, ang mga establishment na maraming tao. Sa impounding area na ito, dinala ang 2 inabandonang motorsiklo ng mga involved sa drug racing. Naridim na ng isa ang motor niya at pinagbayad siya ng 4,400 pesos na multa sa paglabag sa Anti-Drug Racing Ordinance ng Pasig. Wala pang lead sa 2 kotse na mismong nangarera dahil hindi nakunan sa viral video ang kanilang mga plaka. Maliban sa multang 4,400 para sa Anti-Drug Racing Ordinance violation, nahaharap din ang kanilang mga driver sa multang 2,000 pesos para sa reckless driving. Nag-backtracking kung makakaano tayo possible na mas malapit-lapit na CCTV doon sa pinangyarihan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Base sa marahas na hakbang ng China laban sa Philippine Navy nitong Lunes, maaari nang igiit ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika, ayon sa isang maritime expert. Pero hindi naman otomatikong mauuwi yan sa gera dahil pwede rin ang ibang tulong. Mula sa Palawan, nakatutok live si Joseph Moro. Joseph? Mel, yan ay maituturing ng armed attack yung ginawa ng China Coast Guard sa mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal at kaya may obligasyon na ang Amerika na tulungan ng Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Ayon yan kay maritime law expert Professor Jay Batumbakal, pero hindi daw naman ibig sabihin yan ay gera na agad. Hindi na lamang umano ordinaryong law enforcement o pagpapatupad ng regulasyon ang ginawa ng China Coast Guard nang harangin ang resupply mission ng Philippine Navy sa BRP Sierra Madre nitong Lunes. Ayon kay maritime law expert Professor Jay Batumbakal, may ituturing na itong armed attack sa ilalim ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. You can consider that as an armed attack because they used weapons, diba? They were committed against Philippine sovereign vessel and personnel. Whether it is an act of war is actually a political decision, not a legal term valid.
Pagpunto niya, nakadikit na sa BRP Sierra Madre ang mga bangka ng Philippine Navy ng persahang harangin ng China Coast Guard. Dahil aktibong naval post ng Sierra Madre, may immunity na anya ito, gayon din ang mga bangkang dumikit na rito. Ibig sabihin, hindi ito dapat sinasampahan, iniinspeksyon at kinukuhanan ng mga gamit tulad ng bag na nakita sa video nito na sinungkit ng mga Chino mula sa isang bangkang inilayo sa BRP Sierra Madre. Naka-light body armor at helmet din ang mga China Coast Guard at may dalang mga kutsilyo, sibat, machete, palakol at mga baton. May malakas ding sirena at gumamit din sila ng nakabubulag na strobe lights. May sundalong Pilipino rin na naputulan ng hinlalaki. Lahat yan pwede aniyang argumento para masabing armed attack ang nangyari kaya kailangan ng umisip ng aksyon ng Pilipinas at Amerika sa ilalim ng gumaganang Mutual Defense Treaty. Paglilinaw niya, Just because you say you're invoking MDT, that does not mean automatic gera na. Yun yung misconception ng mga tao eh. Masyadong simplistic. may iba pang pwedeng aksyon laban sa China sa ilalim ng MDT. Whether it's economic, diplomatic, political. Bali may obligation ng US, bali na tulungan tayo ngayon. Anong klase tulong yon? Pag-usapan pa nila. Bukod sa mga armas, kinuha rin ng mga Chino ang mga cellphone at gamit ng mga sundalo na pinapasauli na ng AFP. Maaari rin daw maningil ng danyos ang Pilipinas para sa mga ninakaw at sinirang gamit ng China Coast Guard mula sa mga sundalong Pilipino. Pwede raw yan sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Kailangan i-establish mo yun, saka yung kailangan din mag-decide ano yung magiging process for getting that. Nang tanungin ng media ang Chinese kung nasaan ang mga armas, sinabi nitong ginawa lamang nila ang mga kinakailangang hakbang na naaayon umano sa batas para pangalagaan ang kanilang sovereignty. Mel, humihingi pa rin tayo ng tugon mula sa Department of National Defense at Foreign Affairs kung ganito rin ba ang pagtrato nila sa naging aksyon ng China Coast Guard, pero hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin sila tumutugon sa ating mga tawag. Mel? Maraming salamat sa iyo, Joseph Monong. Kasunod ng agresibong pangharas sa Ayungin, may mga namataan namang barko ng China sa dagat na sakop ng Balabac, Palawan, kabilang ang 2 warship. Lumutang din ang isang video kung saan harapang itinataboy ng China Coast Guard ang mga sundalong Pilipino noong mismong araw ng kasarinlan. Nakatutok si Chino Gaston. 2 destroyer, isang frigate at isang replenishment oiler ng Chinese People's Liberation Army Navy ang dumaan sa loob ng 12 nautical mile territorial sea ng Pilipinas sa Balabac, Palawan. Na-videohan yan malapit sa Onok Island. Nang inisip ko, LP Antonio Luna, kasi alam ko yung pinakamalaking ng Philippines. Tapos nakita namin yung flag na China. Yan na ang aming kapitan ng lansya ay bigla lang nagtaas din ng flag ni Philippines to warn them siguro na this is still a Philippine territory. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines sa pagdaan. Sabi ng AFP, ni radio challenge ng Philippine Navy ang mga barko at sumagot naman ang mga Chinese. Pero sabi ng AFP, karaniwan namang ginagamit ang Balabac Strait ng international vessels kabilang ang mga warships ng ibang bansa. Dumaan ang mga Chinese warships sa Balabac nitong June 19. 2 araw matapos harangin, kipitin at kaladkarin ng China Coast Guard ang mga inflatable boats ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Pero bago pa ang insidenteng yan, na ikinaputol ng hinlalaki ng isang sundalong Pinoy, nagkaharap na ang mga sundalo ng BRP Sierra Madre at China Coast Guard noong June 12. Araw ng kasarinlan pa naman noon, pero ang mga Pilipinong naka-rubber boat, pinaalis ng mga Chinese. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Formal lang sinapahan ng reklamong qualified human trafficking ang suspendidong alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Guo at 13 iba pang sangkot umano sa sinalakay na pogo. Inihahanda na rin ng Justice Department ang Immigration Lookout Bulletin laban sa kanila. Nakatutok si Salima Refna. Bit-bit ang mga kahon ng dokumento, naghahain ng reklamong qualified human trafficking ang PAOK at PNP-CIDG laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at 13 iba pa. Sa reklamo, nilagay ang alias raw ni Guo na Guo Waping, pangalang iniuugnay rin kay Guo. Hindi lang ito isang piece of evidence, ngunit multiple pieces of evidence tulad ng kanyang
ng fact na siya ang nag-apply doon sa dating NOLO, no? Sa NOLO from the local government. Lumabas din ang kanyang involvement doon sa lessor company. Pangalan niya na lumulutang sa mga sabi-sabi mga dokumento na nahanap doon sa Pogo compound. Inirereklamo rin ang mga business partners ni Guo, kabilang ang isang fugitive sa China at 2 sangkot sa big money laundering case sa Singapore, pati officers at incorporators ng Baofu Land Development, Hongsheng Gaming at Zunyuan Technology. Inireklamo rin si dating Technology and Livelihood Resource Center Deputy Director General Dennis Cunanan na may koneksyon din umano sa Pogo sa Porac base sa mga dokumentong nakuha naman sa Pogo sa Bamban. After piecing together the pieces of the evidence, we concluded and we decided that he is part of the grand conspiracy to commit labor trafficking. Nang salakayan kasi ang Pogo compound sa Bamban, hindi lang scamming activities ang nadiskubre. May na-rescue ring biktima umano ng pananakit at human trafficking. Halos 800 dayuhan at Pinoy ang kinustodiya sa loob. Inihahanda na ng DOJ ang Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Guo, Cunanan at 12 ibang respondents sa reklamo. Kahit sinong makasuhan ng kriminal ay may flight risk, lalo na kung may resources ito. Ayon sa kampo ni Mayor Guo, handa itong humarap sa mga reklamo na kahit wala pa silang hawak na kopya, ay tiyak nilang wala raw sapat na ebidensya. Ang koneksyon sa mga kumpanya o individual ay hindi raw sapat para iugnay siya sa human trafficking. Kinukuha pa rin ng GMA Integrated News ang panig ni Cunanan. Bukod sa Porac at Bamban, may iba pang lugar na posibleng may illegal na Pogo hubs. Siguro mayroong mga 4 na local government officials na nagpapatulong sa amin. We are intensifying our fight against this illegal Pogo. Para sa GMA Integrated News, Sarima Refra, nakatutok 24 oras. Ayon naman sa abogado ni Dennis Cunanan, hindi pa sila makapagkomento dahil hindi pa nila natatanggap ang kopya ng reklamo. Hindi raw nito alam kung sa paanong paraan siya nadawit sa human trafficking. Lalo't consultant lang umano ito at hindi bahagi ng pang-araw-araw na operasyon ng Pogo. Nakapasok na sa bansa ang Q fever. Sakit na karaniwang tumatama sa hayop pero maaaring makahawa sa tao. Alamin kung paano at kung ano ang ginawa sa mga hayop na nakitaan ito sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Binaon sa lupa ang mahigit 60 kambing na kinondem ng Bureau of Animal Industry sa Santa Cruz, Marinduque. Matapos magpositibo ang ilan sa mga ito sa Q fever, ang kauna-unahang kaso ng sakit sa Pilipinas. Ang Q fever ay sanhi ng bakterya na Coxiella burnetii na karaniwang tumatama hindi lang sa mga kambing kundi pati sa ibang uri ng hayop. Ang nakababahala dito, maaaring mahawa sa sakit ang mga tao na madidikit sa hayop na may sakit o sa kanilang body fluid. Yung bakterya niya natra-transmit doon sa tao and then pag nakuha siya ng tao, talagang parang magre-replicate din siya doon. Natra-transfer po siya via ticks and sa mga urine and feces po and birthing fluids po ng mga alaga natin na kambing and sheep tulad ng mga amniotic fluid nila and placenta. Minomonitor ng Provincial Health Office ang lagay ng mga taong nagkaroon ng contact sa mga kambing na nagpositibo sa Q fever. Ano siya? Flu-like, masakit ang katawan, masakit ang ulo, parang flu-like symptoms. 19 na kambing sa breeding farm ng gobyerno sa Marinduque ang nagpositibo sa Q fever. Kabilang ito sa 74 na kambing na inimport ng pamahalaan noong Enero mula sa United States para i-breed o paramihin sana dito sa Pilipinas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., napakaseryoso na nangyari at tiniyak niyang gagawin nila ang lahat para hindi maapektuhan ang kalusugan ng mga Pilipino. Pinapa-preventive suspension din niya ang ilang opisyal ng Bureau of Animal Industry habang iniimbestigahan ang nangyari. Sa utos ni Chu Laurel, kinondem na rin ang lahat ng mga hayop na na-expose sa mga infected na kambing. Kasama ang kambing sa isang pasilidad sa Pampanga. Nakapasok man na sa bansa ang Q fever, siniguro naman ng Department of Agriculture at Bureau of Animal Industry na ginagawa nila ang lahat para maiwasan ang pagkalat nito. Bukod kasi sa kambing, maaari ring mahawang ibang hayop gaya ng tupa, baka at kalabaw. Pagtitiyak naman nila, safe pa rin po basta make sure po natin lagi na yung mga kinakain natin is naluto ho natin mabuti. And yung mga milk, especially ngayon, nauuso yung milk ng goat, kailangan more on pasteurized po.
Hindi naman nababahala ang mga nagtitinda ng kambing sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Malinis ang kambing namin, ligtas ang namin kambing. Sa karinderyang ito, sinabing walang sakit ang mga pinagkukunan nila ng supply at niluluto rin nilang mabuti ang bawat putahe. Basta ginisa mo siya, ma'am, takpan mo, pakuluan mo talaga siya, at pag malambot na siya, timplahin mo na siya, sigurado pong na yung bakterya po. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Matapos may ma-detect na mga kaso ng Q fever sa imported na kambing sa bansa, siniguro ng Health Department na masusi nilang sinusuri ang posibleng epekto ng Q fever sa mga tao. Karaniwan daw lumalabas ang sintomas sa mga tao 2 hanggang 3 linggo matapos ma-expose. Paalala ng DOH, iwasan ang contact sa mga hayop na hinihinalang may Q fever. Sakaling na-expose, agad kumonsulta sa doktor. May matatanggap po na balikbayad ang ilang customer ng Maynilad sa Caloocan at Imus, Cavite. Parusa po yan sa water company dahil sa mababang kalidad ng tubig gripo sa ilang lugar roon. Nakatutok si Maki Pulido. Sa random water sampling ng MWSS Regulatory Office noong huling bahagi ng 2023, hindi pumasa sa Philippine National Standard for Drinking Water ang isinuplay na tubig ng Maynilad sa ilang bahagi ng Caloocan. Mas mataas sa allowable limit ang coliform content o bakterya na galing sa dumi ng tao o hayop ang natagpuan sa tubig sa Barangay 63 hanggang Barangay 76 sa Caloocan. Ang pamilya ni Edna na tubig gripo ang iniinom, hindi raw alam na nagkaroon ng problema sa kalidad ng tubig gripo nila. Matapang lang po yung chlorine. Wala naman pong nagkasakit sa amin. Walang nagtae. Nag-imbestiga rin ng MWSS Regulatory Office sa kalidad ng tubig sa 9 na barangay sa Imus, Cavite. Reklamo kasi ng mga residente, may problema sa kulay at amoy ang tubig. Ayon sa MWSS, nadiskubre na mababa ang level ng chlorine na siyang pumapatay sa bakterya. Dahil dyan, inutos ng MWSS Regulatory Office ang rebate o ibabalik ng Maynilad ang siningil nito sa panahong may problema ang kalidad ng tubig sa ilang bahagi ng Caloocan at Imus, Cavite. If we don't impose penalties, this might happen again. Or if this will happen again, this will happen more and more. So if we impose penalties right now, they will learn to be more proactive and to ensure that this will be preventive. Isolated case raw ang mga ito, sabi ng Maynilad. May chance raw na mapasok ng contaminants ang kanilang mga tubo kung walang water pressure habang isinasagawa ang maintenance work sa kanilang mga linya. Quality monitoring. Nag-conduct na rin po tayo ng mga additional na mga flushing activities. May public dialogue ang MWSS Regulatory Office sa mga apektadong residente sa susunod na linggo. Doon na raw nila sasabihin kung magkano ibibigay na rebate ng Maynilad. Maganda po kasi mababawasan yung bill namin sa tubig. Lalo na kami malaki tubig namin. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Kinumpirma ng DFA na isang Pinay ang kabilang sa mahigit 1,000 nasawi sa kasagsagan ng Islamic Pilgrimage na Hajj sa Saudi Arabia. Nakatutok si Nico Wahe. Kakaibang init ang naranasan sa kasagsagan ng Islamic Pilgrimage na Hajj sa Mecca, Saudi Arabia. Sa tala ng National Meteorological Center ng Saudi, pumalo sa 51.8 degrees Celsius ang maximum temperature sa Grand Mosque sa Saudi sa kasagsagan ng Hajj. Sa tala ng nasa 10 bansa, mahigit 1,000 pilgrim na ang nasawi. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na isang Pilipina ang kasama sa mga namatay sa pilgrimage. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, pumano ang Pinay na nakabase sa Riyadh noong June 16 dahil sa heat stroke. Ayon pa kay De Vega, mayroong team sa Saudi Arabia para mag-assist sa Philippine Embassy sa Saudi sa pagmonitor at pagtulong sa nasa mahigit 5,000 Pinoy na lumahok sa Hajj. Ang Hajj pilgrimage ang ikalimang pilar sa relihiyong Islam at isa sa pinakaimportanteng paraan ng pagpapakita ng kanilang pananampalataya. Kaya kahit alam nilang ang mainit na panahon ng kanilang magiging kalaban, marami ang pumupunta pa rin. Kanya-kanyang diskarte tuloy ang mga pilgrim para maibsan ng init. May ilang sinusubukan palaging basa ang kanilang mga muka at katawan. Maya't maya naman ang pag-inom ng tubig ng iba. May mga water sprinkler din na nadaraanan ang mga pilgrim. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras.
Hindi na kailangang tiisin ang siyam-siyam na traffic ng ilang biyaheng Cavite-Parañaque dahil yan sa bagong bukas na Cavitex C5 Link Sucat Interchange na libre ang toll sa loob ng isang buwan. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kapag naipit sa traffic, sayang na sa oras, sayang pa sa gasolina. Kaya malaking tulong sa mga galing o papuntang Cavite ang ilang bagong ruta, kabilang ang Cavitex C5 Link Sucat Interchange na pinasinayaan at dinaanan ni Pangulong Bongbong Marcos. Alas 6 ng gabi nang buksan ito sa publiko at sa loob ng 30 araw ay walang babayarang toll dito. Ang dating 1 oras na parusa sa daan, aabutin na lang daw ng iilang minuto na lang. With this interchange, motorists will now be able to travel smoothly, safely, and conveniently from Cavitex R1 to Sucat, Parañaque within just 5 minutes. It is a dramatic improvement from the usual 1-hour travel time via existing public roads from Kawit, Cavite. Sa unang tansya, mahigit 20,000 ang mga sasakyang makikinabang dito kada araw. Pinangunahan din ng Pangulo ang groundbreaking ceremony para sa Cavitex Calax Link na mag-uugnay sa Cavitex at Cavite-Laguna Expressway at ang Cavitex C5 Link Segment 3B na mag-uugnay sa Cavitex Parañaque at C5 Road Taguig. Pabibilisin din ito ang biyahe mula naman Cavitex Parañaque hanggang C5 Road Taguig kapag natapos na sa 2025 ang Cavitex C5 Link Segment 3B. We expect that the travel time from Cavitex R1 expressway section to Slex C5 Road will greatly be reduced from what is now 40 minutes to 10 minutes. Ang inaasahang tulong sa mga biyahero, mararamdaman din kahit sa mga negosyo at ekonomiya. That will, again, be to the benefit of our small businessmen, to our farmers, and all of those who require transportation for their livelihood. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Nag-hire na affidavit ang pamilya ng isa sa mga nawawalang sabongero para sabihing hindi na sila interesadong ituloy ang kaso. Pero desidido ang state prosecutor na ituloy yan. Nakatutok si Darlene Kai. Ito na ang huling pagkakataong nakita ng kanyang pamilya ang online sabong master agent na si Ricardo John Lasco. Sa CCTV naman ang pagdukot sa kanya noong August 30, 2021, kita ang mga armadong lalaki sa kanyang bahay sa San Pablo, Laguna at pagkuha sa mga kahong may laman umanong mga alahas, relo at gamit ng pamilya. Inakusahang nasa video sina Police Staff Sergeant Daryl Paghangaan, Patrolman Roy Navarrete at Patrolman Rigel Brosas na kinasuhan ng kidnapping and serious illegal detention at robbery with intimidation pero naghain ng not guilty plea. Pero kanina, naghain ng affidavit of desistance sa San Pablo Regional Trial Court Branch 29 ang pamilya ni Lasco kabilang ang kanyang asawa. Tumanggi silang magbigay ng panayam. Ayon sa affidavit, matapos pag-isipan ay hindi na interesado ang pamilya na ipagpatuloy ang kaso dahil daw sa stress at mental anguish na idinudulot nito sa kanila. Binabawi na rin daw nila ang anumang testimonya at judicial affidavit na i-file nila kaugnay nitong kaso. Pero, desidido pa rin ng state prosecutor na ituloy ang kaso kahit wala na ang partisipasyon ng pamilya ni Lasco. Ibig sabihin, hindi pa makapagpipiyansa ang mga suspect. Sa July 10 ang susunod na hearing. Tumangging magbigay ng pahayag ang kampo ng mga akusadong pulis. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Good news sa sports mga kapuso, may bagong gintong medalya ang Pinoy Olympic pole vaulter na si EJ Obiena. Dinomina lang naman ni Obiena ang 6th Irene Jawinski Memorial sa Poland. Na-clear niya ang 5.97 meters na kanyang season's best. Sa isang Instagram post, sinabi ni EJ na magpapahinga muna siya bago muling sumabak sa kompetisyon sa linggo, June 23. Congratulations, EJ! Bukod sa mayor ng Porac, ginisa na rin ang PAGCOR sa pagdinig ng Pampanga LGU kaugnay ng iligal umanong pogo sa bayan. Lumutang na walang permit halos lahat ng gusali at walang rehistro ang kumpanya sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Nakatutok si Joan Fonsoy ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ano ba ang pogo?
direct sa mga corporation para hindi nagdadahilan ang LGU na hindi ko alam ang may jurisdiction nito, PAGCOR. Kabilang ang kawalan umano ng briefing sa sinisingil ng Kapitolyo ng Pampanga sa PAGCOR na inimbitahan sa pagdinig ng Sangguniang Panlalawigan kanina. Patuloy kasing iginiit ng munisipyo ng Porac na PAGCOR ang may jurisdiction sa pagbibigay ng permit sa Pogo at hindi sila nakakapasok sa compound. License ko, we already check on the website. Pero with regards to the area ko, never po nagkaroon ng communication with the PAGCOR. Ang DILG, binasa yung local government code, whatever, pwede ang LGU na pumasok kahit anumang establishmento pag may nakikita kang iligal. May 46 na gusali sa Porac Pogo ng Lucky South 99. Pero sabi ng PAGCOR sa pagdinig, isang gusali lang ang nabigyan nito ng permit para sa Pogo. Nagsimula rin umano ito bilang BPO na tumatanggap lang ng tanong tungkol sa online casino games. Eventually po, na-issuehan na po ng Pogo license si Lucky South kung saan sila na po yung magpapataya supposedly. So na-issue po yun ng 2020, valid mula 2020 hanggang October 27, 2023. Nadiskubre rin sa pagdinig na walang rehistro ang Lucky South 99 sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Ang bilang naman ng mga dayuhang empleyado nito na inirehistro sa immigration abot 800. Hindi tugma sa nakarehistro sa Dole Region 3 na mahigit 100 lang at sa record ng PAGCOR na 7 empleyado lang. Inusisa rin ang isa sa mga nakalistang incorporator ng Lucky South 99 na presidente rin umano ng Whirlwind Company ng may-ari ng lupang inuupahan ng Pogo. Giit niya, ginamit lang ang pangalan niya at 2019 pa natanggal pero nakalagay pa rin sa mga papeles ng korporasyon. Yung Whirlwind, yun lang doon lang ako natanggal. Tapos yung Lucky South, ginagamit pa rin yung name ko. Hindi naman dumalo sa pagdinig ang kinatawan ng Lucky South 99. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Joan Punsoy, Nakatutok, 24 Oras. Itinanggi ni dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves na sakot siya sa anumang terrorist act. Binanggit niya yan sa GMA Regional TV Balitang Bizdak matapos makapagpiyansa para sa 3 counts ng terrorism financing na inihain laban sa kanya. Giit niya hindi siya nagtatago sa batas at siya pa umano ang voluntaryong sumuko sa mga otoridad. Nabanggit niya rin ang pag-uusap nila ng kapatid na si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves na humaharap sa deportation proceedings sa Timor-Leste. Gusto ko lang buhay siya, yun lang. Yeah. At least buhay siya. If ever magkikita pa kami ulit, then good. I just have to face it squarely, and if there's a trial, then good. At least I can, I can also show everything there is to show because right from the start, I've always been transparent. Arestado ang 3 nanghak umano sa ilang bangko at ilang ahensya ng gobyerno. Isang tech editor ang nag-utos umano niyan. Ayon sa isa sa mga inaresto, bagay na itinanggi ng inakusahan. Nakatutok si Rafi Tima. Matagal na raw silang pinaghahanap ng mga otoridad dahil sila ang responsable sa ilang malalaking hacking incident sa nakalipas na 5 taon. Ilan daw sa kanilang hinak ang ilang malalaking bangko. Magbe-verify kami, tatanungin namin yung mga bangko na to kung nag-i-exist ba itong mga data. Ibinibenta daw ng mga hackers ang nakukuha nilang data sa dark web at napupunta sa mga organized cyber criminal groups. I want it hanggang conviction, hindi natin bibitiwan ng kaso. Kabilang daw sa hinak ng isa sa mga naaresto ang mismong Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Alias Kangkong na isa ng data security officer ng isang news website, hindi na raw siya aktibo sa illegal hacking activity at pinagsisisihan ng mga ginawa. Yung AFP database, nilik ko publicly. So sabi ko nga, after ko siya ilik, doon ko lang na-realize yung severity ng vulnerability, which is pinagsisisihan ko. Kasi syempre, nilik ko siya, pag-leak ko, kung sino-sino ang tao makakita, syempre data ng mga sundalo yun. Yun yung hindi ko na-realize that time. Kasama sa mga lumabas ang mga personal na detalye ng libu-libong sundalo, kabilang ang kanilang mga cellphone numbers. Bukod sa AFP, nahack na rin daw niya ang National Security Council, recruitment website ng AFP, Cavite LGU, maging ang isang medical group. Pero itinanggi ni Alias Kangkong na ibinibenta niya ang mga datos na kanyang nahahack. Gusto lang daw niyang patunayan sa sarili na kaya niyang pasukin ang mga website na ito. Pagsisiwalat pa ni Alias Kangkong, isang kilalang tech editor ang isa sa mga nag-uutos sa kanya para manghack
At palabasing nabigyan siya ng tip tungkol sa hacking at vulnerability ng isang website na kanya namang isinusulat. Para lang may maisulat o paano? Directly, indirectly. Minsan, depende sa kasabi niya eh. So minsan sabi siya, oy, check mo nga to. So ako naman, syempre, boss ko, check ko yun. Pag sinabi mong i-check, i-hack mo na? Find vulnerabilities. Tapos kung meron, ma-report ko sa kanya. Ang kanyang pinaparatangan, si Manila Bulletin Tech Editor Art Samaniego. Maring itinanggi ni Samaniego ang aligasyon. Never akong nag-utos ng kung sino man para lang sa content. So kasi against yan sa principle ng journalism. Sa AFP hacking incident daw halimbawa, hindi naman nauna ang bulletin sa balita at hindi siya ang nagsulat nito. Ang iba namang hacking incident na kanyang isinulat, hindi raw si alias Kangkong ang gumawa. Pero sa hacking sa One Sambayan, si alias Kangkong nga daw ang nagbigay sa kanya ng naturang impormasyon. So ang ginawa ko nung nalaman ko na may vulnerability, tinawagan ko kagad yung kakilala ko mga taga One Sambayan. Hindi ko pa sinulat ng June 12. Nung nalaman ko na na-fix na nila, sinulat ko siya ng June 13. Ayon sa NBI, mag-i-issue raw sila ng subpoena kay Samaniego. Sa isang pahayag, sinabi ng Manila Bulletin na sumusunod sila sa batas at inaatasan rin ng kanilang empleyado na maging masunurin din. Inaasahan daw nila na maiuukol sa kanilang empleyado ang kanilang mga karapatan. Kahapon, in-inquest na ang 2 hackers at sinampahan ng kasong illegal access, misuse of device at paglabag sa Data Privacy Act. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Our lovely boy is finally here. Napuno kasi ng love and kilig ang first time na pagdating ni Korean actor Byeon Woo-seok para sa kanyang fan meeting this weekend. At hindi rin siya nagpahuli sa ilang kilig Pinoy phrases. Makichika kay Aubrey Carampel. Pagpasok pa lang sa press con venue, kilig to the max na ang hatid ng South Korean actor na si Byeon Woo-seok na may dalang mga bulaklak. Isa-isa niyang binigyan ng yellow flowers ang lahat ng miyembro ng media na naroon. Nasa Pilipinas si Woo-seok para sa kanyang summer letter in Manila na bahagi ng kanyang Asia tour. Kumusta? 안녕하세요, 변우석입니다. 예. 이렇게 기자회견을 하게 돼서 너무 설레고 기대가 되는데 잘 부탁드리겠습니다. 잘 하고 갈게요. 네. Hi, I'm Byeon Woo-seok. Salamat po sa inyong lahat sa pagdalo. I'm very happy to be here today doing the press conference with all of you. Sana we all have a good time together. First time raw ni Woo-seok sa bansa at na-overwhelm siya sa mainit na pagsalubong sa kanya ng Filipino fans. Kagabi tilian at sigawan ng Team Airport fans nang lumabas si Woo-seok sa arrival lobby ng NAIA Terminal 3. Kahit nakamask at saglit lang nasilayan, sulit daw ang paghihintay ng Philo Tongtongs ang tawag sa kanyang fans. 아무래도 이제 팬미팅을 통해서 이렇게 필리핀에 오게 됐는데 팬분들이 공항에 많이 나와 주시더라고요. 그래서 그걸 봤을 때 너무 설레었고 기대됐고 팬분들이랑 재밌게 그 시간을 같이 잘 보냈으면 좋겠습니다. Well, it's so nice to be here in the Philippines finally. And when I arrived in the airport yesterday, ang daming fans na sumalo sa amin. I was really thrilled and excited, and I'm actually looking forward to all of it. Pag-amin ni Woo-seok, naninibago siya sa natatanggap na atensyon, lalo na kasunod ng pagganap niya bilang si Ryu Sun-jae sa time travel K-drama na Lovely Runner, na first lead role niya. Para sa inyo mga Chingu, heto ang sample niya ng Tagalog words. Kumusta? Salamat. Yes. Uwi ka na? Hindi ako galit. Ay! Palakpakan naman natin siya. At Visayan word. Ano yun? Yan. Dahil daw sa success ng Lovely Runner, gusto niya ulit gumawa ng romantic comedy. At may bago raw siyang project na lalabas soon. Looking forward na raw siya na makasama ang Philo Tongtongs bukas sa kanyang fan meet sa New Frontier Theater organized by Pop Live World. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. May dalang mga kutsilyo, sibat, machete at mga palakol ang China Coast Guard nang maka-enkwentro ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal noong Lunes. Pero ayon sa Malacanang, ang agresibong aksyon ng China hindi maituturing na armed attack.
Kaya hindi pa raw kailangan i-invoke ang Mutual Defense Treaty natin sa Amerika. Nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Pia, cause of concern daw para sa Administrasyong Marcos ang pinakahuling act of aggression o pag-atake ng Chinese Coast Guard sa ating mga sundalo na nagsasagawa lang sana ng RORE mission sa BRP Sierra Madre. Yes, the national leadership view these incidents with concern, and that's the reason why the National Maritime Council was convened this afternoon. This is the second instance that the National Maritime Council convened and came up with policy recommendations for the President's approval and consideration. Pero hindi raw ito maituturing na armed attack ng pamahalaan, kaya hindi pa raw kailangang i-invoke ang Mutual Defense Treaty natin sa Amerika. You know, this was probably a misunderstanding or an accident. We are not yet ready to classify this as an armed attack. I don't know kung yung mga nakita namin is mga bolo, axe, nothing beyond that. Your question about the invocation of the Mutual Defense Treaty, it has not been considered in our discussions. Inalam na raw mismo ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. ang moral ng mga tropa sa BRP Sierra Madre at sa mga nagsagawa ng RORE mission at nananatili naman daw mataas ang moral ng mga ito. Pero nang tanungin ko ang mga kalihim kung nangangamba ba silang puwersahing paalisin ng mga tropa ng Chinese ang mga sundalong Pilipino sa BRP Sierra Madre matapos ang klase ng panghaharas na ginawa nila sa pinakahuling insidente, sagot ni Presidential Assistant for Maritime Concerns Retired General Andres Centino, that is always a consideration and we will be prepared for that. Nilinaw din ni Centino na isa lang ang sugatan sa insidente. Ito si Sergeant Facundo na naputulan ng daliri. Kabilang daw sa rekomendasyon. Among these recommendations is the announcement of the rotation and reprovision missions to the BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal, which shall remain routinary and will be scheduled regularly. We must explore all means to protect our sovereign home to the last square inch, to the last square millimeter. We will not yield and we will not be deterred from fulfilling this duty. Pia, nang tanungin ko naman kung bakit kailangan pang isa publiko yung schedule ng RORE mission, ayon kay Retired General Centino, and I quote, "We assert our sovereignty and our sovereign rights in the area." Hindi naman daw isinasaalang-alang ng pamahalaan na i-elevate pa sa higher body yung nangyaring pinakahuling insidente dahil naniniwala ang pamahalaan na kaya naman daw itong madaan sa maayos na usapan at lagi naman daw isinasaalang-alang ng ating pamahalaan ang mapayapang pakikipag-usap sa China. Ngayong hapon, isinumite ang policy recommendation kay Pangulong Bongbong Marcos at hinihintay pa ang kanyang approval dito. At yun ang pinakasariwang balita mula rito sa Malacanang. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Mariz Umali. Mga kapuso, kamusta po ang inyong Biyernes? Alam nyo bang espesyal ang araw na ito dahil ito ang longest day of the year. Yan ay dahil sa June solstice, kung saan mas mahaba ang daytime kaysa sa nighttime sa Northern Hemisphere. Sabi ng Pag-asa, 13 oras ang total daytime sa Pilipinas kanina. Ang araw ay sumikat kaninang 5:28 a.m. at lumubog naman bandang 6:28 p.m. Ang June solstice ay hudyat din ang pagsisimula ng summer sa Northern Hemisphere kaya tinatawag ding summer solstice. Samantala, ngayong weekend magpapatuloy ang pag-iral ng habagat kaya uulanin pa rin ang maraming lugar sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan bukas sa Mimaropa, Cagayan Valley, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, pati sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Posibleng maulit po yan sa linggo pero mas matitindi na ang buhos ng ulan kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila naman, may chance rin po ng ulan ngayong Sabado at sa linggo lalo po bandang hapon at gabi. Kaya magdala ng payong kung may lakad. Tiniyak ng Pangulo ang suporta sa Philippine team sa send-off ceremonies para sa kanila ngayong gabi. Yan po ay bago sila lumipad papuntang France bukas para sa Paris 2024 Olympics. At tinutukan yan live ni JP Soriano. JP?
Pia, mga kapuso, pinasalamatan at pinuro ni Pangulong Bongbong Marcos ang ating mga Pilipinong atletang sasabak sa Paris Olympics sa official send-off ceremony ngayong gabi. Binati at pinasalamatan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga atletang Pinoy sa send-off ceremony para sa 2024 Paris Olympics. Nagkaroon din ng turnover ng watawat ang Pilipinas mula sa Pangulo ng Pilipinas papunta sa Philippine Olympic Committee. Lilipad na ang mga atleta bukas papuntang France para sa isang buwang pagsasanay bago ang pagbubukas ng Paris Olympics sa July 26. To our athletes, you carry our hopes and dreams to Paris. You also carry with you the banner of our nation that believes in you, stands proudly beside you, and celebrates your every triumph, and is with you through any obstacle. Whether in the boxing ring, on gymnastics floor, sculling in the rowing, or in any area that you compete in, you exemplify the very best of what it means to be a Filipino. We are competitive, courageous, and determined, but we do it with a smile on our face. As you step onto the global stage, hold our flag high and show the world what a Filipino is made of. We believe in you, we are proud of you, and we will be with you every step of this remarkable journey. Mabuhay ang mga atletang Pilipino. Mabuhay ang ating mga Paris Olympians at Para-Olympians. At kami ay nandito at palagay ko yung sigaw namin na pagka pinapanood kayo namin, lalakasan namin yung sigaw namin. Kahit dito sa Maynila, maririnig ninyong hanggang dun sa Paris. Ang flag bearers ng Pilipinas na sina Carlo Paalam at Neshty Petesio na kapwa mga silver medalists sa 2020 Tokyo Olympics, nagpapasalamat sa mga Pilipino. Dasal nyo kami palagi po na manalo po kami. Dasal nyo din yung team na buong lalaban sa Paris po. Nakaka-proud maging isang Pilipino po. 15 atletang Pilipino ang opisyal nang nag-qualify sa Paris Olympics. Pero ayon sa Philippine Olympic Committee, madaragdagan pa raw ito. Pagdating sa France ng ating mga atleta, dito na sila makikita-kita ng iba pang Olympians. Doon na magkikita kami ng iba. Okay. Especially on Sunday, we'll be hosting again a Sunday Mass and a lunch with the Filipino community. Ang isusuot ng mga Pilipinong atleta sa opening ceremony ay dinisenyo ng batikang Filipino designer na si Francis Libiran na ang tanging inspirasyon daw ay ang katatagan ng puso ng ating mga atleta. I call it an armor na parang sling siya na malapit sa puso nila. So kaya ako pinlace doon ang colors ng flag natin, yung rays of sun, so that every time they compete, they represent our country. Ang president ng Philippine Olympian Association na si Akiko Thompson, nag-iwan din ng mensahe sa mga bagong Filipino Olympians. Please carry the flag high and proud. We pass the spirit, the torch, to the next generation of Olympians who will continue to carry on the Olympic values instilled and ingrained in them. Mabuhay ang atletang Pilipino. At Pia, mga kapuso, bukod po sa ating mga atleta na sasabak sa Summer Olympics, ay narito rin po ang ating mga Pilipinong atleta na sasabak sa Paralympics na gagawin rin po sa Paris, France. Atin muna ang latest. Mabuhay po ang mga atletang Pilipino. Balik muna sa iyo, Pia. At good luck sa mga atletang Pinoy. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Ilang tulog na lang at sasabak na sa gera ang mga character ng mystery series na Widow's War, starring Bea Alonzo and Carla Abellana. Ang mga gagampanan nila at ng iba pang cast, kilalanin sa chika ni Nelson Canlas. Tingnan mo tayo ngayon, paano na... Ilang araw na lang, mapapasok na natin ang madilim at misteryosong mundo ni na George at Sam, played by Carla Abellana and Bea Alonzo. See you in hell! Ang dating mag-best friend na naging mortal na magkaaway matapos ang mga hamon na magpapahiwalay sa kanila.
pati pa ang misteryosong pagkamatay ng kanilang mga asawa na parehong miyembro ng pamilya Palacios. Sa kakaibang media launch, ipinatikim sa ilang miyembro ng press ang mystery pills sa pamamagitan ng mystery game. Present sa media launch sina Senior Vice President for Entertainment Group, Lilibet Gira Sunable, Vice President for Drama, Cheryl Ching Si, at iba pang opisyal ng GMA Entertainment Group at Sparkle GMA Artist Center. Ipinakilala na rin ang iba pang cast members ng serye, kabilang sina Jean Garcia, Tonton Gutierrez, Benjamin Alves at Rafael Rosel. Mamamangha din daw ang viewers sa scenic views na ipapakita ng serye. Yes, totoo. Kasi most of our locations medyo malayo, mga La Union, Bataan, Batangas. Sinisiguro daw ng serye that this will keep the viewers guessing and at the edge of their seats. Ang laki nung kailangang energy para ma-portray ng mabuti si George. So, napaka-challenging. Pero okay yun, gusto ko yun. Kasi at least very different from what I've played before. I've done many characters na halos the same. Kontrabida, mayaman, marami na akong ginawa eh. Ito siguro mas intense siya. Ang Widow's War ay spin-off ng dalawang tinangkilik na kapusong mystery drama series na Widow's Web at Royal Blood. Kasama dito ang isang royalist na nag-crossover mula Royal Blood. Yung intensity na po ng character ko ngayon is different na po from Royal Blood. Mapapanood na ang Widow's War sa GMA Prime simula July 1. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend, mga kapuso. Miss Mel, Miss Pia, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangio. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.